balita na publish sa Brigada News. Tungkol ito sa plano ng isang abogado na magpetisyon o magreklamo sa Supreme Court laban kay Senate President Soto and Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson. Ito, title, Petitioner handang dumulog sa Supreme Court sakaling hindi pa rin ilabas ang draft report ng Blue Ribbon Committee. Handang iakyat sa Supreme Court ni Attorney Marvin Aceron ang usapin sa draft report ng Blue Ribbon Committee sakaling hindi pa rin ito ilalabas ng Senado. Kung maalala, sa ilalim ng nag-leak na draft, kasama sa inirekomendang kasuhan ay sina Senators Chis Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Nag-withdraw ng pirma sina Senators Mig Zubiri, JB Ejercito at Win Gatchalian. Kumakalawa, nag-submit ng petisyon si Aceron sa Senado para isapubliko na ito, pero sumagot si Senate President Tito Soto na kaya hindi ito inilalabas ay dahil draft pa nga lang at hindi pa pinal. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Attorney Aceron, iginit nitong may karapatan ang publiko na magkaroon ng malinaw na impormasyon kahit pa ito'y draft pa lamang. Ayon pa kay Aceron, mas nakakahiya kung pinagtatakpan ang katotohanan, lalo na kung may mga lumabas na balita na sangkot sa kaso ang ilang senador. Binigyan diin ng abogado na ang mga senador ay hindi naroroon para makipagkaibigan, kundi upang gampanan ang tapat ang kanilang tungkulin bilang lingkod bayan. So, ayos, Attorney Marvin Aceron, first time ko siyang marinig, pangalan niya. Kaya lang, agree ako sa kanyang posisyon na dapat malaman natin. So, ang rason na draft pa lang, I don't know kung tatanggapin nyo ba yung rason na hindi, draft pa lang yun eh. Wala na, nakita na nga eh. So, sana ilalabas. Ako rin, gusto kong malaman. Yung, tama yung punto ni Atty. Aceron na walang pagtakan. Kung talagang may kasalanan yung tatlong senador na yan, eh dapat ituloy nila ang pag-recommend. May nabanggit, may nabasa akong post. Si Senator Lacson, sabi niya, bakit may tangka na magkudita ang minority, palitan ang Senate President? Ang nakikitang rason ni Senator Lacson ay dahil sa nag-leak na Blue Ribbon Committee report na kung saan nandun yung tatlong minority senators. Dati sila yung mga leader Senate President, Pro Tempore, and Majority Floor Leader. Tapos sila na ang kakasuhan. Kaya ngayon, muntikan ng nakudita ang Senate Presidency ni Senator Soto. So, kailan ito ilalabas? Final man o draft, may karapatan ang taong bayan. Sumisigaw ang taong bayan na kung sino yung nagkasala, dapat kasuhan at maparusahan, makulong. Ang nabalitang na puros mga kontraktor ang karamihan na nasampahan na naman ang kaso, mga ganun. Mga dilis lang yun Mga biktima, sa pananaw ko, mga kontraktor biktima yan. Although may kasalanan sila, but they are the least guilty, mga kontraktor. Kasi kung patas ang labanan, walang palakasan, magbid lang sila ng magbid,
at manalo yung manalo, ang korupsyon maiiwasan. Paano yung style sa DPWH na mayroon ng nanalo, biding-bidingan, meron ng favored kontrakto, palabas lang yung bidding-bidding. So, hindi ako maligaya. To me, taong bayan hindi maligaya kung puros mga kontraktor lang ang nasasampa ng kaso at nakukulong. Ang utak sa anomalyang ito, mga mambabatas. So, ilan ng mambabatas ang nakakulong? Isa pa lang, ex-senator pa. Ano sa tingin nyo? Malaking isda ba si ex-senator Revilla? Hindi. Ang mga malalaking isda, si Saldico. Kaya lang, nandun man siya sa malayong lugar, hindi natin alam kung nasa Portugal ba o nasa ang lupalop ng mundo. Hay ang buhay dahil marami ng kwarta, bilyones, dolyar yan o tapos, magagawa ba niya yun na walang kinalaman ang dating Speaker Martin Romualdez? Tapos yung ikininto ni Congressman Toby Chanco, alam na ng Pangulo ang nangyayari sa budget. Kinukuha ni na Martin at Saldico yung budget, nilalagay sa flood control, nagalit na siya. Alam niya na. Kaya lang, pinabayaan pa rin. So, sino ang dapat sisihin? Sino yung pumirma sa pinakakurap na budget? Kaya lang, hindi daw pwedeng sisihin ang Pangulo. Dahil wala daw siyang ginawang masama. Granting na hindi siya nagnakaw, wala siyang ginawang masama. Ang problema, yung kahinaan naman niya bilang Pangulo, dahil pinabayaan niya 3 straight years, 2023, 24, 25, na binalahura ng mga kongresista ang budget. Command responsibility. So, God save the Philippines. Kumanda ka. Umiinit ang palitan ng pahayag sa pagitan ng kampo ni VP Sara Duterte at ng akbayan matapos tahasang hamunin ng grupo sa pangunguna ni Percy Sendanya, ang Vice Presidente, kaugnay ng ikalawang impeachment complaint laban sa kanya. Sa isang pahayag na inilabas nitong Pebrero 7, sinabi ng akbayan, humanda kang maitala sa kasaysayan bilang kauna-unahang Vice President na na-impeach. Hindi minsan, kundi 2 beses. Ang naturang mensahe ay tugon sa video statement ni VP Sara, kung saan iginit niyang walang basihan at ebidensya ang reklamong inendorso ng grupo. Nitong umaga ng Pebrero 7, naglabas ng video message si Inday Sara upang sagutin ang isyu ng impeachment. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, ang impeachment complaint ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensya. Dagdag pa niya, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumiti ng impeachment complaint. Ayon sa Vice Presidente, malinaw umano ang political na motibo ng grupo laban sa kanya. Hindi naman nagpatinag ang akbayan sa mga pahayag ni VP Sara. Sa kanilang Facebook post, iginit ng grupo, for something she insists has no merit, it rattled her enough to release a video message not to answer the charges but to desperately attack us. Dagdag pa nila, tama na ang palusot.
prepare to go down in history as the first vice president to be impeached not once but twice. Para sa akbayan, hindi umano sinagot ng Vice Presidente ang mismong mga paratang, kundi inatake lamang ang mga nagsusulong ng reklamo. Mariing iginiit ni VP Sara ng impeachment laban sa kanya isang uri ng harassment at pamumulitika. Bilang patunay ng umano'y agenda, binalikan din niya ang talumpati ni Risa Hontiveros noong August of 2024. Ito yung pahayag ni Risa Hontiveros sa isang pagtitipon. Sabi niya, while VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Para kay VP Inday Sara, malinaw na ang impeachment ay bahagi ng mas malawak na plano laban sa kanya at sa kanilang pamilya. Dagdag pa niya, ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Okay, unang pag-usapan natin. Was VP Sara impeached once? Kasi yung nangyari nung una, February 5, sa isang araw lang, naka-gather sila ng perma, 215 congressmen, then minadali, dinala sa Senado, yun na yun. Na-impeach na kuno si VP Sara. Actually, na-convene na nga ang impeachment court Ang tanong, base sa desisyon ng Supreme Court, final na, was there an impeachment against VP Sara last year? Sa mga hindi abogado, kagaya nitong si Percy Sindanya, hindi naman siya abogado. Risa Hontiveros, hindi naman siya abogado. SP Soto, hindi naman abogado. Na-impeach na last year si VP Sara at ngayon, maitatala siya sa history as the only vice president impeached twice. Kanina, may nabasa kong post ni Attorney Regal Oliva. Stop it! Sabi niya. Kasi kinot niya yung statement ng akbayan. Saan ba itong kinot niya? Yan. Prepare to go down in history as the first vice president to be impeached not once but twice. Stop it! Sabi niya. Yung desisyon ng Supreme Court, it's a law. Hindi yon opinion or whatsoever. It's a fact. It's a law. Void ab initio. Anong ibig sabihin ng void ab initio? As if nothing happened. Defective from the start. Kaya sa mga abogado, kasi abogado itong si Attorney Regal Oliva, hindi pa na-impeach si VP Sara. At ngayon, naintindihan ko na. Kaya wag po tayong maniwala na VP Sara will be written in history as the first vice president na impeached twice. Minsan lang. Ngayon pa, kung gather sila ng 1/3 signature ng mga kongresista aakyat sa Senado, So, void ab initio ang hatol ng Korte Suprema doon sa isinampang impeachment laban sa kanya. Okay, so ano ba itong akbayan? Yan ang partido ni Risa Hontiveros. At nag-declare na si Hontiveros ng intensyon na tatakbong presidente sa
2028. At sinabi niya, kahit malakas si BP Sara, we can slay her. Tatalunin natin if the opposition will unite. Sige, good luck. Talunin nyo siya sa impeachment? Good. But kung hindi, better luck sa 2028 kung kaya nyo siyang talunin.